Bilyon-bilyon daw ang nawawala sa bansa dahil sa malnutrisyon. Kaya ang isang grupo na nawagan sa gobyerno na dagdagan ng pondo para matugunan ang tamang nutrisyon at pagkain sa mga kabataan. Nasa gitna ng aksyon, si Shaila Francisco. Aminado si Marisol na minsan ay hindi na niya napapakain ng sapat ang 7 anak dahil kapos sa pera. Kaya hindi na lang niya pinapapasok ang mga ito sa eskwela. Siyempre, pagdating dun sa school, baka mamaya manghina sila tapos nakaupo lang sila doon. Hindi naman sila makikinig sa lecture ng teacher. Siyempre, ang atensyon nila sa tiyan nila. Sa pag-aaral ng Save the Children noong 2013, 328 bilyong piso ang nawawala kada taon sa bansa dahil sa malnutrisyon. Katumbas ito ng kawalan ng 3% ng ekonomiya ng bansa. Resulta raw ito ng mababang edukasyon mula sa dinanas sa childhood stunting o ang paglaki na walang sapat na nutrisyon. Wala raw kasing tamang nutrisyon sa panahon na nagde-develop ang bata. Their academic achievement is less, and that results in then lower productivity. They are able to earn less. Children are not achieving what they should achieve in school. It's an entire economic issue. Pero ang masama, hindi pa rin ito nasusolusyonan dahil sa mga problema tulad ng kahirapan at teenage pregnancy. Mula 2013 hanggang 2015, tumaas ang malnutrisyon sa Pilipinas ng 10%. Ito ay katumbas sa 3.8 milyong kabataang nasa edad hanggang 5 taong gulang o 1 sa 3 bata sa bansa. Piling ng grupo, dagdagan ng gobyerno ang budget sa nutrisyon sa lahat ng departamento. Dapat din daw taasan ang investment sa unang 1,000 araw ng bata mula pregnancy hanggang mag-2 taong gulang. Ang ilang ahensya naman tulad ng DepEd at DSWD nangakong itutuloy ang mga programang makakatulong sa mahihirap na pamilya. We are going to continue all the programs that have been started by the previous administration in DSWD that will address the concerns of malnutrition among our children. At the moment, the DSWD is trying to review the implementation of our 4 Ps. The feeding that we do in the Department of Education is actually just supplementary feeding to cure short-term hunger. It improves their ability to participate and learn while in the school. Pero paglilinaw nila, importante pa rin ang tulong ng magulang at buong komunidad. Umaaksyon, Shaila Francisco, News 5.